ベルベル。はい。Ni auntie pala bibili siya ng atsar. Gagawin niya atsar. Lapsi. 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 Yan yung lapsi, bili si auntie, oh. Dami nilang avocado. Kung nakikita nyo, actually yung daan okay siya, diba? Pero naalala nyo ba last year, guys, na grabe yung pagbaha dito, mga landslide, guys. Ito isa sa mga lugar na sobrang naapektuhan. Pero tingnan nyo muna, guys, ito yung daan na talagang parang nabiyak siya, guys, oh. So sobrang lakas ng pagbaha dito, sobrang lakas ng tubig at mga landslide at mga bato, guys, na kalaki. Magmula sa pinakamataas, guys, na bundok, nahulog yung mga bato dahil nga sa sobrang lakas ng mga landslide dito. So ngayon, guys, yung dinadaanan natin is actually isa po siyang village. Hindi po siya actually talagang dinadaanan dito. Village po ito. Actually, guys, puro bayan before, according kay Deepak. Pero nang dahil sa pagbaha at pag-ulan dito na grabe nung last year, taas na daw ito, sabi ni Deepak, kasi natakpan na po yung ibang mga bahay dito. Marami pong namatay. Hanggang ngayon, nandyan pa daw sila na hindi na daw sila mahanap-hanap dahil natakpan po sila sa sobrang daming bato. Yun, bakit dito tayo dumadaan? Kasi guys, dapat yung daan namin nasa taas banda. Gawa nga nung malakas na landslide at mga bato, guys, na malalaki na talagang nahulog sila, nabiak po yung daan dito. Kung makikita nyo, guys, yung gilidan dyan, daan po yan. Dyan po dapat tayo dumadaan. Kaso lang, guys, nabiak po yung daan. Gawa nga nung mga bato na galing sa itaas na nahulog. Guys, yung mga bato na yan, tingnan nyo kalaki. Would you imagine? Syempre, kung nandyan kayo nakatira, mahulog yung ganyang kalaki na bato. Natural, guys, makakapag-isip ka pa ba na mabubuhay kayo sa ganyan? Tingnan nyo naman, guys, sobrang dami daw talaga, guys, namatay dyan. Kaya ngayon, ganyan na, guys. Habang nadaan ako dyan kanina, parang may their soul rest in peace. Kasi talagang hindi ako makapaniwala na ang lugar na dinadaanan ko ngayon, may mga patay. So, ayun, guys, nakakalungkot yung story nito. Pero wala ganun talaga. Ganun ang nangyari and hindi natin mapipigilan. And sobra talaga yung pagkasira sa lugar na ito, guys. Parang hinati yung village na ito dahil yung sa kabila, guys, may mga bahay pa. Pero parang hinati talaga sila ba, guys, na yung kalahati na village is talagang ganyan na yung hitsura, guys. Wala. As in, ano talaga sila, durog talaga ba, guys?
Okay guys, so traffic na stuck kami dito. Kasi supposedly guys, papakita ko sa inyo. Yung doon, sa itaas dapat dire-diretso na kami. So yung daan doon sarado na. Nagpapa-music si Bahinaan. Kung nyo ba kami CPR tayo. So na-stuck kami dito ang traffic. Ayan o, hanggang doon o. Kaya dadaan tayo sa parang river nila. Is this a river ya? Hindi tayo pwedeng dumaan doon imbes dire-diretso. Kasi nung time na binaha ang Nepal ay nagla-landslide po dyan. So nandito kami lahat. Tingnan nyo kami o. Para kaming mga sardinas dito. Tingnan nyo, dyan sila. Hindi nyo sila nakita? May baby kami dito. Yan, isang baby ang kasama namin guys. So mamaya ulit. Andyan na, nagana na guys. Operator, ako dito na sa front seat ako eh. So guys, drop by kami dito. Mag-i-snacks daw kami. Nahanap ko yung banyo nandoon. So yan yung sinasakyan namin. Pasok tayo dito sa ating kakainan. Saan na sila? Hala, hindi ko alam anong kakainin dito guys. Parang busog naman ako. So kami. Ito lang kinain ko kasi may siopaw ako. Si Yon scrambled egg. Si Deepak ayan oh. Tsaka tea. Tsaka tea, he's drinking tea. Black tea. Auntie, si Auntie Chow. A few moments later. So guys, ayan, ginabi na nga kami sa daan. Ito yung ayaw ko guys, pag ginagabi kami, kung pauwi kami ng village. Gawa nga guys na walang mga ilaw ang daan dito. Tapos ang bibilis pa guys magpatakbo and halos mga truck po yung mga nakakasalubong natin. Minsan may mga truck pa po na mga 8-wheelers, 6-wheelers, nakakatakot po. And minsan wala pa po silang mga, alam nyo yun guys, yung kanilang mga pailaw sa likod na at least ma-aware yung nakasunod sa kanila. So this time parang ilang truck po yung nasusundan namin na wala po sila kahit signage man lang o ano bang tawag dyan guys. Tapos yung mga ilaw nila guys, kumbaga palakasan sila ng ilaw, pataasan sila guys ng kumbaga yung kung sa Ilonggo, papertig, tsaka silaw, ang sakit sa mata guys, since sa front seat po ako, tinatakpan ko yung mata ko dahil malayo pa lang, masakit po sa mata. Hindi po sila yung nag-a-adjust na, yung alam nyo yun guys, i-dim nila, pero hindi guys, talagang mas inaano pa nila talaga na grabe ang ilaw. Tapos may mga ambulansya pa kaming nasusundan. So, yung speed ng ambulance, tsaka yung sinasakyan din namin, although experts po yung mga driver dito, pero alam nyo na guys, hindi natin talaga ma-avoid yung aksidente na tinatawag, lalo sa gabi. Kaya alam nyo ba, itong dinadaanan namin papunta sa village po is prone po lahat itong mga daan na to sa accidents. So kaya marami po ang mga na-aksidente, yung iba po kakakilala nila ni Deepak, mga ano po mostly nagda-drive po ng motor. And hindi rin po sila nagpa-follow, majority talaga yung speed limit po, wala po talaga. So natatakot ako actually pag mga ganitong oras, ganyan talaga guys, itong daan talaga ang kinakatakutan ko lagi pag kami ay gabihin sa daan, lalong-lalo pag kami ay pauwi po ng village. Guys, dito na ako kay Auntie. Andito na kami guys. Luto si Auntie Gunrok. Ayan, favorite Gunrok. Magluto kami dahil kararating na namin. Tsaka scrambled egg.
O, tingnan yung kitchen ni Auntie, o. Yan. May fridge na rin si Auntie. Bagong-bago ang fridge ni Auntie. Ayan, tsaka yung kanyang dining table. Oh. Kakabili niya lang, nilagay kanina nito. O, pagdating, bili nila sa New Road. Bago ang dining sets niya. So, kararating lang namin, guys. Nagsaing kami ni Auntie. Dahil ginabi na po kami. So, ito na yung itsura ng bahay nila. At bukas na tayo maggala sa labas. At ayan na yung kwarto nila, Auntie. Oh, yung kwarto nila with attached bathroom. Ito yon. Sa kanila ito ni Uncle. So, ito na yung outcome. Wala pang mga kurtina, pero may mga kama na. O, diba? Kakaiba na ngayon. May side table. Tapos may cabinet na rin si Auntie. And ito na yung kwarto nila. Mandira, Indira, at saka ni Narayan Bay kung nandito sila. At kung kami din pupunta, dito rin kami matutulog. So, ayan. Ang kanilang kwarto. So, ayun guys. At sa labas ay madilim. Dito, ang weather, okay. Okay ang weather. Hindi siya kagaya sa Kathmandu. Sa Kathmandu, sobrang lamig talaga. At, and walang problema dahil may internet na rin sila. So, wala tayong problema sa internet. And okay yung biyahe namin. Thanks God. Nakarating kami ng maayos dito. And yun nga lang, ginabi kami dahil hindi minsan maiwasan na mayroon talagang conflict sa biyahe. Hindi talaga perfect. At least nakarating kami ng maayos. Salamat Lord. Pag-ano muna kami, kakain muna kami. At kasi pag after luto ni Auntie, ako ay magluluto ng scrambled egg. At wala na rin kami, hindi na rin kami pwedeng magpaiwan doon kanina kung saan bago pumasok dito. Kasi gabi na guys, tsaka ikukwento ko sa inyo bukas kung bakit si Santos Bay, kung nandyan lang siya kanina, di okay sana. Kaso lang hindi pwede dahil may nangyari po sa kanya. Bukas ko na ikukwento sa inyo kung ano ang nangyari kay Santos Bay. At tsaka kung maalala niyo si Santos Bay, yung kaibigan ni Deepak, na laging sinasakyan namin ang kanyang tuk-tuk. So far, okay naman ang biyahe namin, guys. Siguro kasi nasanay na ako. At saka, alam ko na yung mga way, mga daan-daan ba. Yun lang, guys, masakit yung mata ko sa mga ilaw nila, sa mga sasakyan. Kasi bukod sa sobrang dilim, guys, grabe sila yung lights ba nila. Hop! Ayan siya. Ano kati? Luto kami ni Auntie, guys, sandali. Luto kami dalawa. Ako, scrambled egg. Luto kami ni Auntie. Ayan, guys. Si Auntie naman, gonrok sa akin ito. Piniritong itlog. Masarap yung gonrok, guys. Yung dahon ng sag. Ay, no. Yan salah ini kel salah. Ulo tayo na. Kel salah ini, say. Mabilis lang to, dahon ng mula. Oh, mula. Mula. Gonrok. Oh. Ayan, nakita nyo. Yan yung gonrok. Pinapakuluan niya lang. Saan yun? Ayan, ito. Yung kanyang ladle. Ayan, oh. Ayan. Nilagyan niya ng korsani. Soya bean, tsaka yung dahon ng labanos. Gisa sa kamatis. Ayan, ayos na yan. So, ayan guys, at magprito ako dito ng aking itlog. Nice. Pare-pareho silang gamit. So, parang nasa kusina lang nila ni Mandira, no? May mga gamit na sila dito. Marami ng gamit si Auntie, guys. Hindi kagaya before. Na talagang nakita nyo naman, di ba? Ngayon, kumpleto na siya. May chimney. Chimney kasi itong tawag, guys, no? So, nakikichimney na rin ako. Baka nga mali lang ako. Kasi, ang pagkakalam ko, exhaust. O, diba? Social na si Auntie. Pero may dirty kitchen siya, ha? Si Auntie, guys, 50 plus na yan. Walang sugar, walang high blood. Okay, Auntie, I put rice. Mila. Yo? Auntie, yo? Okay. Boyo. No, you will eat now rice?
bago yung plato niyan. May ano pa oh. May sticker mo. Ano yung sticker? This one? Yo. Mila wash. Ay, Mila wash. Okay, ay, lagay mo na po guys. Kasi kakain na kami. Come share my pillow and rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Guys, nandito na kami ni Johan. Ayan. At time check. It's already 9:37. Ayan. Pero ang mga tao dito sa village, guys, sobrang maaga silang natutulog. 7:30, 8 o'clock, parang wala na masyado tao sa labas kasi nga maaga sila ring nagigising. Sabi nga niyon sa akin kanina, Mama, bakit lahat na wala na? Kumbaga, tahimik na daw. Sabi ko, syempre, ganito sa village. Hindi kagaya sa Kathmandu na yung mga tao hanggang alas 10 gising pa, yung ganun. Pero dito sa village, guys, ayan, tingnan nyo, nakakabingi yung katahimikan. Sabi ko nga, pag nandito kami sa village, maaga kami natutulog. So, alam nyo ba guys, anong ginagawa ko? Nag-i-edit ako guys, Nag-i-edit ako ngayon. Yan. Si auntie doon niya ako gusto patulugin. So sabi ko dito lang ako matutulog kasi parang hindi rin ako sanay na hindi ko katabi si Johan ba tsaka si Deepak. Tapos sabi ko kasi pag umihilik si Deepak, tinatap ko siya. Tulog na si Deepak, pagod sa biyahe guys. Andyan kami So sabi ni auntie, hindi niya daw isasara yung pintuan niya kasi nga may banyo siya dyan. Sabi ko hindi kasi kailangan mo rin magpahinga, isara mo lang yan kasi may banyo man dyan. So dyan kami gagamit. So ayun guys, at bukas maaga pa tayong magigising and mag-edit muna ako para itong vlog ay mapanood nyo na the next day, which is ngayon pinapanood nyo. So ayun guys, at hindi ko napahabain dahil today is muna tayo, kumbaga is road trip. Na-surprise lang ako kanina actually sa dinaanan namin kasi medyo iba yung dinaanan namin. Very rough talaga at puro bato-bato. Pero alam nyo na yung reason. Kaya ako nag-voice over na lang kasi nga since medyo nagpapamusic sila sa sa sinasakyan namin, hindi naman pwede na ipatigil ko para lang magsalita ako kasi nakikisakay lang din naman tayo. So, ayun guys, at saka maraming salamat po muli. See you again tomorrow and hopefully makadami na naman tayong gala bukas dito sa village guys. Salamat po muli and lalong-lalo po sa mga hindi nag-i-skip ng ads and sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, i-click nyo lang yung pulang button para ma-notify po kayo sa tuwing may bago po akong upload. So ayun, again, thank you so much. God bless you all and I love you. Bye guys. Good night. Johan? Good night. Ayan si Johan guys. Good night.